So, let's say, meron tayo for example guys na 5x cube. So, random lang to, no? Then, 3x squared plus 2x minus 4 minus 2x cube plus x squared minus 4x. Kita ba? Plus 7. Di ba malabo? Ang sagot. So, meron tayo guys, 5x cubed minus 3x squared plus 2x minus 4 minus the quantity 2x cubed plus x squared minus 4x plus 7. So, kung magaling ka mag-integers, mag-polynomials, kaya mo ito sagutin mentally, no? Pero yung ginagawa natin guys, kapag meron tayong given na ganito, copy lang natin itong unang parenthesis na. So, ayan, copy natin. Then, itong negative sign or subtraction natin, distribute lang. So, magiging negative. Magkapalit lang ito lahat ng sign. So, magiging negative 2x cubed. Then, yung plus magiging negative x squared. Yung minus magiging plus. Then, yung plus magiging minus. Bakit? Kasi dinidistribute natin yung sign. Yung itong negative sign natin. Or yung operation. Pero kapag plus yun guys, okay lang siya kahit irekta mo na. Then, syempre, combine natin yung mga terms na pwede. Pag parehas ng variable, tsaka parehas ng exponent. So, kung meron kang cube dito, meron ka ditong cube din, pwede natin i-combine yung 5x cube minus 2x cube, wherein magiging 3x cube yun, na. So, ikakopy lang natin yung variable tsaka exponent. So, meron tayong negative 3x squared, tsaka negative x squared. So, magiging negative 4x squared. Then, may 2x, may 4x na positive. So, magiging 6x. And yung constant na negative 4 minus 7, that is magiging negative 11. So, ito yung simplified form niya, guys. So, yung bottom line, kapag may, tayo guys, na polynomials, then subtraction, distribute lang. Hindi mo na alam, ML ka kasi ng ML eh. Alam niyo yun dati. So, meron tayong 16x raised to 4 minus 1. Yung gagawin naman guys is factor completely. So, ito guys, difference of two squares. Pag perfect squares parehas, so kung familiar ka sa mga perfect squares, madali lang yun. So, ang gagawin lang pag ganito guys, square root mo lang tong 16 mo, magkakaroon ka ng 4. Then, square root mo rin yung etong x raised to 4, that is x squared. Then, square root ng 1, that is 1. So, i-copy mo lang yung sa kabila. Lagyan mo lang ng plus tsaka minus. Ito na yung factors nila. Pero hindi pa siya completely guys, no? Kasi mapapansin mo, itong 4x squared natin tsaka yung minus 1 is perfect square pa rin. Difference pala of two squares. So, balik kakopy lang natin itong term na nandito. Then, ito naman guys, gawin natin ganun din. So, square root mo yung 4, magiging 2. Square root mo yung x squared, magiging x. Square root ng 1, magiging 1. Then, copy mo lang. Then, plus minus. So, ito na yung factored form niya. Sundan. Gets ba yan? Gets? Difference of two squares. Sa polynomials yan guys. Kung pamilyar kayo. And sa YT, meron tayo na ito. Nakapost to sa YT guys. Sa playlist. And just, punta na lang doon, no? Kaya nyo manood ng live. Matalino ka na. Sign na yan para matulog. Baka, wag kang matutulog, Ace. Baka pagtulog mo, mawala na yan. Sama yan sa panaginip mo. So, kung meron naman tayo guys, 2x cube minus 5x squared plus x minus 3. Then, divide lang natin sa x minus 3. Ano kaya magiging remainder na ito, guys? Kunin lang natin to guys na denominator.
So, meron tayong x minus 3. Equate lang natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x equals positive 3. Ito yung gagamitin natin ng value ng x na ipa-plug natin dito para makuha yung remainder. So, ibig sabihin, sa remainder theorem, ganoon siya ginagawa. So, kukunin mo yung denominator, then equate mo sa 0, then solve for x. So, which means, magkakaroon tayo ng 2 times yung 3 natin na naka-cube minus 5 times 3 na naka-squared plus 3 minus 3. So, ito makakancel na to guys, no? Kasi isang plus tsaka isang minus. Magiging p of 3 siya, parang ganun. So, pinalitan natin guys yung numerator natin. Na sinubstitute natin yung 3 sa x. Anyways, magkakaroon tayo ng 2, then ito magiging 27 kasi 3 cube. Then minus 5, then 9. Then ito naman guys is magiging 54 minus 45. Kasi ito makakancel na to, diba? Isang plus tsaka minus. So, 54 minus 45. That is magiging 9. Sundan. Guys, punta na kayo sa page ko. May page din ako. Gumawa akong page eh. Magka-post ako doon. Dali na. Sa FB. So, kung meron tayo guys 2x plus 5 over x squared minus 5x minus 6. Ano yung mga restrictions natin guys? So, ano yung lalagay natin na value ng x? Ano yung mga value ng x natin na hindi pwedeng ilagay doon sa given? Kasi restriction kayong hinahanap yun, di ba? Laban na ulit. Nice. So, ayan guys. Meron tayong 2x plus 5 over x squared minus 5x minus 6. So, kinukuha natin yung restriction. So, bawal kasi guys maging 0 yung denominator natin. Kasi maging undefined. So, kunin lang natin denominator. Yung x squared minus 5x minus 6. So, pag pinactor out natin to guys, kunin lang natin negative 6. Then, kapag negative yung constant natin, it's either positive, the factors or yung sign nila is positive times negative. So, magkaroon tayo ng positive tsaka negative na sign na dapat yung sagot guys is negative 5 yung middle term. So, ngayon, hanap ka ng mga factors ng 6. Dapat mas malaki yung factor ng negative. So, kung 1 times 6 guys, that is negative 5. Pwede rin siya kasing guys 2 tsaka 3, diba? Pero ito magiging negative 1. So, ito yung magiging tamang sagot. So, magkakaroon tayo dito ng x plus 1 tsaka x minus 6. Wherein, equate natin sa 0 yon. Magkakaroon tayo ng x plus 1 equals 0. Magiging x equals negative 1. Then yung kabila. X minus 6 equals 0. Then x equals 6. So, ito yung mga restriction. Kasi pag pinlag mo to guys sa denominator natin, magiging 0 sila. And yun. Restriction yun. So, dapat yung x natin, hindi siya pwede maging equal sa negative 1 and 6. Domain kasi yun eh. Gumagawa na akong page 4. Send ako next week. Send ka? Galaxy 5. Thank you na agad. Wait, next, mampaldo x squared minus x minus 12 over 2x squared minus 8x. So, yung gagawin naman guys dito is simplify. So, pag ganito naman guys, meron tayong given na x squared minus x minus 12 over 2x squared minus 8x.
Simplify lang. So, kung marunong ng factoring, gawin din gagawin dito. So, yung numerator guys, same process. Kung meron tayong negative 12, so it's positive times negative lang. So, yung gagawin, same process. Ito ang ginawa natin kanina. So, magkakaroon tayo ng positive tsaka negative. Na ang sagot dapat is yung middle term natin na negative 1. Kasi kung meron tayong negative x dito guys, ibig sabihin yung coefficient nun is negative 1. So, hanap ka ng factors, mas malaki dapat yung negative. So, pag in-add mo yan, dapat negative 1. Pwede siyang 1 times 12, pero hanap ka pa ng other factors. 2 times 6, pero mas pabor to sa 4 tsaka 3. So, 3 times negative 4, that is negative 12. 3 minus 4 is negative 1. So, ibig sabihin, pwede natin i-rewrite yung numerator natin as x plus 3 over x minus 4. Then, over x plus 3 times x minus 4. Over, ito naman guys, yung 2x squared natin minus 8x. So, kukunin natin yung GCMF nila, no? So, kung meron tayong 2x squared minus 8x, kukunin natin yung greatest common factors nila. Like, magkakaroon tayo ng 2. Kasi yung 2 tsaka 8 natin guys, that is divisible by 2, di ba? So, yun yung pinakamalaking pwedeng i-divide natin sa kanila. Hey, thank you, Sir AJ. Then, pagdating naman sa variables, meron tayong x squared tsaka x. So, pagdating sa variables guys, yung kukunin natin kapag GCF, yung pinamababang exponent. So, magkakaroon tayo ng x. Then, after that, divide lang natin kada term. Bye-bye guys, and live. Thank you, Sir AJ. Matulog pa lang ako yan, sumakit pa ulo ko. Baka dati kang sex bomb. So, meron tayong 2x squared divide 2x. So, matitira doon is x. Kasi pag dinistribute natin to guys, magiging 2x squared siya. Then, sa kabila, ganun din. Meron kang negative 8x divide 2x. So, negative divide positive, magiging negative. 8 divide to magiging 4. X divide x is, ano yung x divided by x? Wala. Hindi wala. Wala pa ni. So, magkakaroon tayo guys ng, so 8 divide x guys is 1, no? So, bali 4 times 1, magiging 4. Or alam na natin yun eh. So, pag distribute natin to guys, tingin kakalabasan. So, rewrite na lang natin dito. 2x tsaka x minus 4. Then, kapag yung binomial natin sa numerator tsaka denominator parehas, pwede natin i-simplify, no? So, magiging 1 yun. So, yung matitira na lang is x plus 3 over 2x. So, ito yung sagot. So, remember guys, meron tayong YT ah. Then, yung page, bumaba akong bago eh. Ito na kayo doon. Sa FB. Para ganahan tayo post. Hindi, mag-post talaga ako doon. Kailangan mag-post doon. Doon ipapost to. Mga picture-picture na ito guys. Abangan nyo na lang. Kung gusto nyo ng copy. Number 6. Anong na-all? Hindi yan na-all. Malapit. Gusto mo nalalago ni Idol Rappi. So, kung meron tayong xy minus 2a equals 5y plus b. So, yung gagawin natin guys is i-isolate natin yung variable y or solve tayo ng y in terms of the other variables, no? Solve for y. Sabihin natin, solve for y na lang. Ngayon naman ang aso. Solve for y. Ayun guys, solve for y lang. So, pagsamahin natin lahat. May tao. Ano narinig ako tumawag sa akin? So, solve for y. Pagsamahin lang natin yung xy. Tsaka yung 5y. So, pag nalipat natin yung sa kabilang side guys, magiging negative 5y siya. Then yung other terms, pagsama-samahin natin sa right side. So, meron tayong negative 2a. So, magiging 2a siya dito.
Then yung b natin, positive pa rin. Kasi hindi natin siya nilipat. Then after that, pa-factor out natin yung y. Kasi parehas na may y. Labas natin yan. Then katulad ng ginawa natin kanina, divide lang natin kada term. So yung xy divide y magiging x. Then yung negative 5y divide y magiging negative 5. And pag distribute natin to guys, ito yung kakalabasan. Then equate natin sa 2a plus b. Then dahil solve for y tayo, i-divide natin siya sa x minus 5. Both side. So yung magiging sagot natin is y equals 2a plus b over x minus 5. Ito yung manipulate. Parang ganun. Pero hindi eh. Ano to eh? Literal equation lang to eh. Kaya nga ni, matulog na nga ni. X squared minus 3x na naka-squared. Minus 2 times x squared minus 3x. Parang ginawa nito kagabi, no? Minus 8. So, U-sub lang guys. Ano yung magiging factor nila? U-sub lang. To get factored. So, meron tayong x squared minus 3x squared minus 2 times x squared minus 3x minus 8. So, let nyo lang tayo guys yung x squared minus 3x. Then, remember, itong x squared minus 3x natin, ginawa natin siyang u. So, naka-squared yun. Magkakaroon tayo ng u squared. Then, minus yung 2 natin. Then, ito ginawa natin u. Then, after that, may minus 8 pa. Ay, nakilimutan ko equate sa 0. Yan. Then, factorable na siya, guys. Dali natin i-factor out. So, magkakaroon tayo dito ng u. Tapos, dalawang u yun. Equate sa 0. So, yung 8, pwede siyang minus 4 tsaka 2. That's correct. Kasi negative 4 times 2, that is negative 8. And negative 4 plus 2, may negative 2. Then after that guys, public na lang natin yung mamaya. Pero kung susolve na natin directly, pwede naman. Pero kung factor lang, okay lang din. Like, balik mo lang yun doon. Pero solve na natin para maba. So, equate lang sa 0 to guys. Yung kada factor. Then, solve for u. Magkakaroon tayo ng 4. Kabila naman is may negative 2. Then, balik natin guys yung u as x squared minus 3x. So, x squared minus 3x equals 4. Pabalik-balik ka. Tapos, x squared minus 3x minus 2 equals, equals negative 2. So, negative yan. So, ngayon guys, babalik na naman doon. Ba't di ko na pala nilipat? Anyways, magkakaroon tayo ng x squared minus 3x minus 4. Equate na yun sa 0 guys, no? Kailangan natin solve for x eh. Then yung kabila, may x squared minus 3x plus 2 na to dito. Kasi negative siya dito guys. So ngayon factorable, pwede natin solve na. So yung factored form na ito is x minus 4 tsaka x plus 1 equals 0. Then yung kabila naman guys, that is x minus 2 tsaka x minus 1 equals 0. So kung malakas ka mag-factor, pwede yan. So ngayon, magkakaroon ka ng x equals 4 dito tsaka x equals negative 1. Titig method na lang yun eh. Then yung kabila, doon din. So kapag minus, magiging plus. Kapag minus, magiging plus din. So meron tayong roots, which are 4, negative 1, 2, tsaka 1.
Pero kung factor lang hinahanap guys, ito lang yun, no? In terms of u. So, meron tayong 3x squared minus 2xy plus y squared. Then, minus yung 2 times x squared minus xy minus 3y squared plus yung x squared minus 4y squared. So, copy lang natin to na first magiging 3x squared minus 2xy plus y squared. Then, distribute natin yung negative 2 guys sa term na ito. So, bali magiging negative 2 times x squared siya, which is magiging negative 2x squared. Then, negative 2 times negative xy magiging positive 2xy. Then, ito rin guys, negative 2 times negative 3y squared magiging positive 6y squared. Then, itong plus, pag distribute natin to guys dito, ganun pa rin. Magkakaroon tayo ng plus x squared minus 4y squared. And after that, combine like terms na lang. So, pares ng variable tsaka exponent dapat para pwede ma-combine. So, meron tayo ditong x squared din, tsaka x squared dito. Pwede natin pagsama-samahin yun. So, meron tayong 3x squared minus 2x squared plus x squared. Anong magiging sagot? So, 3 minus 2, that is 1, plus 1, magiging 1 pa rin. Magiging 2. So, magiging 2x squared siya. Ito yun, yung mga variable x squared natin. Then, proceed tayo sa y squared. May y squared dito, guys. May y squared din dito. Tsaka y squared din dito. So, pwede yung pagsama-samahin. So, y squared plus 6y squared, that is 7y squared, minus 4y squared, magiging 3y squared. So, proceed tayo sa xy. So, meron ditong xy, tsaka xy dito, guys. So, negative 2xy, tapos plus 2xy, makakancel lang. Kasi 0 yun eh. That's correct. Ito na yung sagot.